Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article ng Billionario.com published 2 hours ago. Tungkol ito sa pagbulusok ng ratings ni Pangulong Marcos dahil sa flood control scandal. Okay? Pulse Asia Survey, latest na survey, September 27 to 30 na survey. Okay. Public trust in President Marcos Bongbong Marcos Jr. plunges to its lowest since he took office, as Filipinos overwhelmingly view corruption in the government as widespread and link the administration to the flood control anomalies now under investigation, according to the latest Pulse Asia survey. Okay, ito yung summary ng Pulse Asia. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan ko na survey groups. Okta Research, huwag nating paniwalaan. Hindi ako naniniwala sa Okta Research at saka sa Tangery. Okay, ito. 97% of the respondents sinabi na corruption in government is widespread. So ano yan? 97%. Sa 10 Pilipino, 9 ang wala nang tiwala sa gobyernong ito. Widespread ang corruption, 97%. 81% they distrust DPWH. 85% nagsabi na lumala ang corruption over the past year. Compared last year at ngayon, lumala pa ngayon. 59% said normal na lang ang corruption para sa mga politiko. Ito pa. 90% of the respondents said there is collusion, sabwatan, among the executive, legislative, and private contractors sa anomalya sa flood control projects. And that 71% said those responsible must be punished. So, ganyan na po, kababa ang tingin ng taong bayan sa administrasyong ito. Okay, sa trust naman, 35% sa mga respondents, they have trust in PBBM. 45% said no trust at all, while 20% are undecided. So, meron ding survey ang SWS at saka Pulse, SWS at Publicis Asia, ganun din, bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. So, una, Auntie Claire, ano na naman ang masasabi niya dito? Baka sasabihin na naman niya na hindi siya maniwala. Kailan ba ako nakakita ng survey ng Okta Research? Grabe talaga itong Okta Research na ito. Basta kung may lalabas na credible survey, sasabayan ng Okta Research or di kaya yung Tangery. But hindi na ninyo ngayon maloloko ang taong bayan. Kitang-kita sa sa yung people who reacted. Ang daming nagne-negative emoji, either galit or tumatawa sa mga post na nagtutukoy tungkol sa korupsyon ng gobyerno ito. Okay, so ang tanong, may pag-asa pa ba tayo na ma-resolve
itong issue ng korupsyon. Kung ako ang iyong tatanungin is, depende sa kanila. Lalo na yung ICI at saka Blue Ribbon Committee hearing. Kasi ang ICI, ang panawagan ng taong bayan is isa publiko ang hearing. Wala eh. Matigas ang ulo ng ICI. So, may napanood pa akong video na nagmamakaawa ang isang opisyal ng ICI na bigyan nyo naman kami ng konting tiwala. Anong bigyan ng konting tiwala? Karapatan ng taong bayan na malaman paano kayo nag-iimbestiga dahil pera ng taong bayan yung iniimbestigahan ninyo. Ano bang problema ninyo? Bakit kayo natatakot na i-live ang hearing? So yun, habang hindi nila inilalive ang hearing nila, ako personally, wala na ako talagang tiwala sa ginagawa ng administrasyong ito. Kaya no wonder, yun na nga, 97% sa mga respondents talagang talamak ang korupsyon sa gobyernong ito. Yan na po ang legacy ng Marcos Jr. administration. Nilampasan pa niya ang record ng kanyang ama. Ano yung Guinness World Book of Record na the most corrupt couple ba? Yung Marcos Sr. at baka another Guinness na naman ito pagkatapos ng kanyang termino. Grabe. So, hintayin natin ang sagot ni Auntie Claire. Siguradong baka sabi niya, pinabaliw, hindi yan pinapansin ng Pangulo. Trabaho lang ng trabaho ang Pangulo. Baliwala yung survey. Basta, may result ng survey na hindi pabor sa kanila. Kaya lang, kung pabor naman sa kanila, lalo na kung Okta o Tangerine, ganahan ang Pangulo. Mayroong mga last week ata, parang tumaas siya. Kaya lang, mga kalukuhang survey yun. Ito ang tunay. Pulse Asia, talagang lagapak ang rating niya mula nung umupo siya sa pagka-Pangulo. So, good luck. Sana maiwasan ang pagbagsak ng ating ekonomiya nang dahil sa wala ng tiwala ang publiko sa gobyerno at mga investors manamumuhunan ayaw ng magnegosyo sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang si Ambalay. So, ipanak na yero. Karon naman nagyod og atops ang call, so nindot na gid kayo kay nahuman nagyod o atop.
ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga dahil ko tuluan na may karong panungkato. So maayo na gid imong atop call, so dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuligan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang may imong mahinabangan sa sambang kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat pod.